May hiling ang ilang grupo ng rice importers sa pagsisimula ng implementasyon ng Executive Order No. 93 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o ang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas. Kung ano ito, alamin sa balita ni Sheena Torno. Epektibo ngayong Setyembre 1 ang suspensyon sa pag-aangkat ng bigas mula sa mga bansang pinagkukunan nito. Ito ay matapos ilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 93 na nagsususpinde sa pagpasok ng imported rice. Ang hakbang na ito ng Administrasyong Marcos ay upang tugunan ang problemang kinaharap ng mga lokal na magsasaka, partikular na ang pagbagsak sa presyo ng palay. Sa ilalim na nasabing kautusan, 60 araw ipinagbabawal ang pag-aangkat maliban na lamang sa mga rice importer na nauna nang nabigyan ng importation permit. Sa kabila nito, may hiling ang Grain Retailers Confederation of the Philippines at ilang grupo ng rice importers sa pagsisimula ng implementasyon. Anila, balansahin ng pamahalaan ang planong pagpapalawig sa EO 93. Pag-aralan po natin mabuti kasi unang araw pa lang naman po. Tingnan po natin muna po ano magiging pong reaction po ng market. Ano po mangyayari po dun sa palay? Tuloy po pa natataas ang palay, bababa. Tingnan natin po yung presyo po sa merkado. Ano po ba nangyayari sa mga imported? Sa ngayon, wala silang nakikitang kakulangan sa supply ng imported rice dahil may mga patuloy na dumarating na nabigyan ng import permit bago pa man inanunsyo ang planong importation ban. Gate pa ng grupo, gumaganda naman ang presyo ng palay sa mga probinsya na pangunahing pinagkukunan ng lokal na bigas. Sa panig naman ng Department of Agriculture, positibo sila na maganda ang magiging anihan ngayong wet season. Actually, yung ating dry season, first semester natin na harvest was record harvest 9.08 million metric tons ng palay. At yung expected natin for the wet season, ito yung main crop natin, more than 11 million metric tons. Umaasang tagapagsalita ng DA na maaabot ang mahigit 20 milyong metriko tonelada na aning palay sa buong 2025. Sinisiguro na rin anya na nakabantay ang DA sa posibleng pananamantala sa supply ng bigas na ipapasok sa bansa kahit may suspensyon o importation ban. Sa huli, batay sa datos ng Bureau of Plant Industry as of August 28, umabot na sa 2.83 milyong metriko tonelada ng bigas ang naipasok sa bansa. Pinakamalaki nito ay yung buwan ng April at May, 502,000 at saka 504,000 metric tons. Yung buong August 1 to 28, nasa 264,000 metric tons. So, pwede pa yan na madagdagan kasi meron pang ilang araw, 3 days pa. Gayunpaman, ang mga nabanggit na datos ay malit lamang kumpara sa record high na inangkat na bigas na pumalo sa 4.8 milyong metriko tonelada. Kung matatandaan na ang nabanggit na datos ay una na ring naitala ng United States Department of Agriculture. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.